So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, wala na po talaga tayong aasahan kay Sara Duterte. Wala na po tayong aasahan kay Sara Duterte. Buti na lang mga kababayan, meron tayong Gibo Chidoro. Buti na lang. Meron tayong Gibo Chidoro na handang ipaglaban yung West Philippine Sea sa China. So, tandaan natin mga kababayan ha, itong si Gibo Chidoro po ay inalok ni dating Pangulong Duterte na ma-appoint sa kanyang gabinete. Yun nga lang tinanggihan. Na-content na po natin yan mga kababayan no, nung nakaraang taon ata yun. Na itong si Gibo ay gusto talaga na kunin ni Duterte nung siya yung presidente. Yun nga lang po tinanggihan. Tinanggihan ni Gibo. Sino ba namang, paano ba naman tatanggapin ni Gibo yan? Pro-China yan. So ngayon, meron nilabas na fake news itong China. At nililito niya po yung mga tao. At ito naman po ay sinakyan naman po ng mga DDS na walang mga utak. Yung basta DDS mga kababayan, walang utak yan. Mga utak ipis po yan. So ngayon, ito ngayon napalusot kanina. Ito yung issue ngayon ng China. Actually, kanina sa live stream po natin kanina, may nagtanong sa akin ito. Ang sabi ko nga kanina, peke yan. Yun nga lang, hindi ko siya nagawa ng content kasi wala pa akong ebidensya na peke yun. Pero ngayon, naglabas na po ng statement si Gibo Chidoro na peke po yung sinasabi ng China. So ang tanong, ano ba yung sinabi ng China na peke? So ang sabi dito, no, okay, ito claim nila ito kahapon ng China. So sabi, the Chinese embassy said that the new model resulted a smooth resupply mission last February, which the AFP spokesperson described as flawless in the social media post. Yan ha. So ngayon, ang pauso ngayon ng China, meron daw pong new model, di ba, na nilatag po sa Pilipinas at pinag-agrihan daw po ito ng gobyerno ni PBBM. Okay, continue lang natin. Sabi dito, no, during the discussion, the AFP Westcom, Western Command, no, tama, has made repeated confirmation that the new model has been approved by all key officials in the Philippine chain of command, including the Secretary of National Defense. So, and the National Security Advisor. So, si Anyo at saka si Gibo. Di ba? The communication and the negotiation on this subject matter is kept on record in every detail by the Chinese side, it said. Okay. So, to follow up on the importance consensus between the two heads of the state to de-escalate the tension in the South China Sea, the Chinese side and the Philippine side through AFP Westcom agreed on a new model of the management of the situation at Trinay Jiao early this year after multiple rounds of discussion, it said. So ngayon mga kababayan, para na lang po malinaw, ang sinasabi po ng China, pumayag daw po ang gobyernong ito ni PBBM dyan po sa new model of gentleman's agreement ng China. So ngayon, ang sabi ngayon ng mga DDS, kita nyo, pati pala si Kuting nakikipag-gentleman's agreement din. Ang problema kasi dito mga kababayan, side lang po ng China yung tiningnan nila. Ganyan po talaga kautak ipis po itong mga DDS. Kaya nga ako mga kababayan, hinintay ko muna, di ba? Hinintay ko muna yung statement ng gobyerno na to bago po ako gumawa ng content. So ngayon mga kababayan, malinaw po ang sinabi ngayon dito ni Gibo na peke yan. Di ba? Peke yan. Yan ang sabi ni Gibo, oh. Sabi ni Gibo, I would like to clearly state that any insinuation that the Department of National Defense is a party to any new model is devious machination. Di ba? Parang ano to yung devious machination, ibig sabihin yan kalokohang plot. Parang ganun. Parang kalokohang plot ng China, di ba? Through their embassy in Manila. And it's curious that it comes right after their actions were condemned in the recent Squad meeting in Honolulu, Hawaii.
So mga kababayan kasi, ang nangyari kasi dito, nagkaroon po kasi ng meeting si Gibo Chidoro kasama po yung Japan, Amerika at Australia ata, no? Andito yan eh. Yan, yung apat na yan, no? Yung apat na yan sa Hawaii. 'Di ba? So, bali US, Japan, at saka ano bang isa? Okay, hanapin. Australia pala, Australia, okay. US, Japan, Australia, Philippines. Ayan, no? So, andyan si Gibo. So, si Gibo po nandyan. 'Di ba? So, ngayon mga kababayan, threaten po ngayon ang China. 'Di ba? Threaten po ngayon ang China sa ginagawa po ni PBBM at saka ni Gibo Chidoro. Ayan po ang pinaka-reason kung bakit gumawa na naman ng fake news itong China para po guluhin na naman tayo sa Pilipinas. Tandaan nyo mga kababayan, yung naglabas po ng statement po na yan, China Embassy in the Philippines. O di ba? O so basahin, continue natin, no? Walang katotohanan. Continue natin yung sinabi nga po ni Gibo, no? Sabi ni Gibo, I reiterate that I have disallowed any contact between the DND and the Chinese Embassy since the courtesy call of the Ambassador Wang Zilian in few days after I assumed office in July last year. During the said courtesy call, there was no discussion or briefing on any gentleman's agreement or new model which is contrary to the Chinese Embassy pronouncement. So ngayon, malinaw mga kababayan na ang sinabi nga po ni Gibo, mula nga daw po nung siya po ay naupo bilang DND Secretary, since July last year, hindi na po siya nakikipag-usap sa Chinese Embassy. So mga kababayan, ang punto dito mga streetwise, sinungaling po yung China. 'Di ba? Sinungaling po yung China. At bukod doon mga kababayan, na nakakapagtaka dito, nakipag-uusap si Duterte sa loob po ng 6 na taon sa sinungaling na bansa. Isipin nyo naman kung gaano kasinto-sinto ito si Digong. Alam mo nang sinungaling, nakipag-usap ka pa. Nakipag-agreement ka pa. At bakit ka naman makikipag-usap sa China kung ang gusto lang naman nilang ipaglaban is yung 10-dash line? Doon pa lang mga kababayan, finish na. Finish na dapat doon, wala na po dapat na usapan doon. Kung ang paglalaban lang naman pala ng China sa atin ay yung 10-dash line. Okay lang naman makipag-usap ulit sa China, i-discredit nila yung 10-dash line. Okay na yun. Di ba? Diyos ko naman, China naman. Digong naman, tinan mo naman yung mga kausap mo, mga sinto-sinto. Oh. Tapos sabi niya pa dito, no? This charade must stop. Ang problema kasi mga kababayan, bago nila nilabas tong balita na to sa mainstream media, ang problema dito, hindi muna nila hiningi yung statement ng DND or ng NSC. 'Di ba? Para po maging fair. Ang problema po kasi sa ginawa ng mainstream media, nilabas nilang bigla nila yung statement ng ng pangalan nito, ng Chinese Embassy. Pwede naman sila maghintay na secretary, no? Merong nilalabas dito, no? Merong statement yung Chinese Embassy dito na ganito, totoo ba to? So ngayon nagkaroon ng kalituhan ngayon. So ang tanong ngayon natin dito, diyan sa ginawa ni Digong sa China, kumita ba siya diyan? 'Di ba kasi nakakapagtaka mga kababayan na mali talaga yung ginawa ni Digong sa China. So bakit siya nakipag-deal sa China? So, kumita ba siya doon? Ayun lang yun eh. Binenta niya ba talaga yung West Philippine Sea ng patago? Oh. So, sabi pa dito, ito yung pinaka-importante dito eh. We advise our citizen, the media, and the international community to beware of China methods of manipulation, interference, and malign influence in furthering its own interest. At alam naman natin mga kababayan, na ang China nga po ay merong propaganda council. 'Di ba? So kayo mga kababayan, bukod nga po diyan kay Gibo Chidoro, walang katotohanan. Bukod po diyan kay Gibo Chidoro, nagsalita na rin po itong si Secretary Anyo. So ito nga po sabi po sa report, no. Panoorin lang po natin 'to. Saglit lang naman 'to.
Hanan, kalokohan at katawa-tawa. Ganito ay nilarawan ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang iginigit ngayon ng Chinese Embassy na new model o common understanding ng China at Pilipinas kaugnay sa usapin ng Ayungin Shoal. Ayon kay Secretary Anyo, matapos ang courtesy call ng Chinese Ambassador sa kanyang tanggapan noong nakarang taon, ay hindi siya nakipag-usap sa kahit sinong opisyal mula sa Chinese Embassy kaugnay sa anumang kasunduan tungkol sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Wala umanong kahit sinong opisyal ang binigyan ng Pangulo ng kapangyarihan na pumasok sa anumang kasunduan, lalo na sa mga informal na kasunduan. Maging siya at ang iba pang opisyal mula sa National Task Force on the West Philippine Sea ay wala unang pinasok o pinayagang panukala na maglalagay sa pambansang interes sa alanganin, lalo na kung madedehado ang mga Pilipino sa mga teritoryo nito at sa katubigan. Kaya din, hindi mo na nila i-entertain anumang proposal na ang batayan ay illegal, matagal nang naibasura at gawa-gawang 9 o 10-line. Paalala pa ni Secretary Anyo sa Chinese Embassy na hindi nito maloloko mga Pilipino sa gawa-gawang istorya at peging pakikipag-ugnayan para suportahan ang kanilang illegal claims sa mga teritoryo ng bansa at para rin iginit ang mga illegal at agresibong aksyon nila sa West Philippine Sea. O, di ba? Pero parang mali ata si Secretary Anyo, no? So, ang sabi kasi ni Secretary Anyo, hindi raw maluloko ng China ang mga kababayan nating Pilipino regarding sa West Philippine Sea. Na maniwala sa propaganda ng China, parang marami naman naluloko yung China. Yung mga walang utak na DDS. Yung mga utak ipis na DDS. Medyo marami-rami sila, mga kababayan. Konti sila kung kukumpara sa atin, pero medyo marami-rami sila. parang ganun, at least you get the point. So ngayon, mga kababayan, no? So, malinaw, mga kababayan, na ito po ay propaganda ng China lang. So ngayon todo effort ngayon itong mga DDS na sinakyan itong issue na to, na hindi man lang sila bumalanse. Actually, wala naman talaga silang ganun eh. Kasi ang pinakamotibo lang naman talaga ng mga DDS is manira. Diba, lalong-lalo na yung bobong taga Davao, yung pambansang ba yon? Yung pambansang langaw. Bobo yun eh. Bobo talaga yun. Kita mo yung content niya kanina. Alam niyo, mga kababayan, kung talagang patola lang po talaga yung presidente natin, malamang nakasuhan yun eh. Yung content niya kanina, seditious yun eh. Wala talagang utak talaga yun, no? Yung vlogger na taga Davao. Wala talagang utak yun. Ano pangalan nun? Pambansang pambansang langaw? Yung puro tawa? So yun, mga kababayan, no? So thank you po, mga ka-Streetwise, no? So dyan po sa 2,700 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa kasinungalingan po ng China? Diba? So kayo ba, naniniwala ba kayo doon? Malamang kung DDS kayo, maniniwala kayo sa China. So yun, mga kababayan, no? So thank you po, mga ka-Streetwise. So kita na lang ulit tayo baka bukas. So salamat po, thank you po, salamat. Okay.